Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, patuloy tayong natitipon bilang isang pamilya ng Diyos upang magpuri at magpasalamat sa lahat ng dakilang bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Sa Ebanghelyo natin ngayon, maririnig natin ang Magnificat, ang awit ng papuri at pasasalamat ni Maria na nagtatampok sa kagandahang loob at sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pagpapasalamat ni Maria ay hindi lamang nakatuon sa kanyang sarili, bagkus ito'y tungkol sa pagliligtas ng Diyos, hindi lang sa Israel, kundi sa buong sanlibutan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng puso at kalooban katulad ni Maria, na laging nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos ng awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasaksak ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa dakila mong aking
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang may handog ng baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po, inihandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos ito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang na ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapapadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
May hanay niyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel dahil pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibati naman ang inyong katabi ng isang magandang gabi. Pakisabi sa kanila, salamat sa Diyos at naririto ka pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos nang mula sa puso? Kailan ka huling nagpuri sa Diyos nang nanggagaling sa iyong kalooban? Dati nung mga bata po tayo, lagi tayong tinuturuan ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola, na laging maging mapagpasalamat. Pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi, laging magpasalamat. Bago at pagkatapos kumain, laging magpasalamat. Bago magsimula sa klase o pumunta sa trabaho,
laging magpasalamat. Subalit ngayon nakalulungkot mga kapatid, unti-unti na atang nawawala ang magandang disposisyon at napakagandang kaugalian ng pagiging mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat ngayon unti-unti napapalitan ng pagrereklamo at ng pagiging hindi makontento. Kapag maaraw at mainit, magrereklamo. Kapag umulan at malamig, magrereklamo pa rin. Pagdating sa hapagkainan, anong sasabihin? Ay, ayan lang ang ulam. Wala na bang iba? Dati, ang mga bata lang ang nagtatantrums at nagwawala kapag hindi nakuha ang gusto. Ngayon, binata't dalaga na, nanay na, tatay pa. Nagwawala pag hindi nakuha ang gusto. Kapag hindi nasunod sa uso, kapag mahina ang wifi sa bahay, o kaya pag hindi na add to cart ang gusto sa online shopping. Minsan, habang naglalakad po ako, meron ako nabasang poster. Sabi dun sa poster, nagrereklamo ka dahil wala kang maganda at bagong sapatos ngayong Pasko. Pero naisip mo ba yung mga taong walang paa? Hindi sila nagrereklamo, pero masaya sila at nagpapasalamat. Minsan mga minamahal kong kapatid, dahil masyado tayong nakatuon sa mga bagay na wala tayo, nakakalimutan na natin maging mapagpasalamat sa mga biyaya at pagpapala na mayroon tayo. Sabi nga nila, habang nakatuon ka sa wala, hindi mo makikita yung meron ka. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig natin ang awit ng pasasalamat, ang awit ng pagpupuri ni Maria. Inisa-isa niya ang mga kahanga-hangang bagay, ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sa kabila ng kanyang pagiging aba, siya ay nilingap at pinagpala ng Panginoon. Sa kung paanong paraan tayo mga kapatid ay may kanya-kanya ding pagkaabas sa buhay at hindi karapat-dapat sa mga biyaya ng Diyos dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Subalit sa diyang maawain at mahabagi ng Panginoon, sa kanyang kagandahang loob at sa kanyang kabutihang puso, patuloy niya tayong pinagpapala at binibiyayaan araw-araw ng mga bagay na kailangan natin. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Subalit ang tanong, ang namumutawi ba sa inyong mga labi ay pagpapasalamat? O baka naman sa araw-araw, puro ka na lang reklamo? Sabi nga nila, walang maliit na grasya sa taong mapagpasalamat. Subalit walang kahit na gaano kalaking biyaya ang sasapat sa mga taong hindi marunong makontento. Ang hamon po at mensahe sa atin ngayong ikapitong araw ng simbang gabi, maging mapagpasalamat tayo katulad ni Maria. Naibigay ni Maria ang kanyang buong buhay sa kalooban ng Diyos sapagkat kinilala niya sa buhay niya ang kagandahang plano at kagandahang loob ng Diyos. At dahil dito, tunay siyang pinagpala. Ang sabi nila, ang taong mapagpasalamat ay taong mapagbigay. At ang taong tunay na mapagbigay, lalong pinagpapala. Ito po ang hilingin natin, mga minamahal kong kapatid, na grasya sa Panginoon ngayong ikapitong araw ng simbang gabi. Turuan sana tayo ng Diyos na magkaroon ng pusong marunong magpasalamat, katulad ni Maria, upang araw-araw tayong laging pagpalain. Sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi natin matatagpuan sa kung anong matatanggap natin, bagkus sa kung anong kaya nating ibahagi at ibigay sa kapwa,
katulad ng ginawa ni Jesus. Gusto ninyong pagpalain, maging mapagpasalamat. Amen. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pagpapasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan ng itutugon natin, gabayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maramdawan nawa ng tanan ang habag ng Diyos na isinugo ang bugtong na anak upang tayo'y mailigtas sa ating pagkamakasarili at suliranin ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pandarambong, pagbutas sa kaba ng bayan, at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga maliliit at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Magbalik loob nawa sa Diyos ang mga mapagmataas at matuto silang matakot at gumalang sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Tahimik po nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Mahal naming Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming mga kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan, Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Iyo rin. ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos sama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya ring pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos.